Good morning guys, welcome back again to my YouTube channel. Again, this is Steven the Great. Yeah, for today's video, ang ating i-feature naman ngayon is all about business. Paano magtanim ng talong. And kung paano ito kumikita at gaano ito katagal bago itanim. Good thing is nandito nga ako ngayon sa may Tanay Rizal. And pinakang harap ko kasi is plantation ng talong. Tamang tama dahil nandito si Kuya. Tatanungin natin siya kung paano ang proseso ng pagtatanim nitong talong na to at magkano ang kinikita sa ganitong klaseng negosyo. Close ko yan si Kuya. Kuya, good morning. Ayan si Kuya. And ipapakita ko sa inyo ang kanyang plantation ng talong. Yan buong yan ay plantation lahat ni Kuya ng talong. At kung makikita nyo, Kuya, makikipasok ha. At kung makikita nyo, ganyan karami ang mga talong na tanim ni Kuya. At lahat yan, tubo na yan. Siyempre, iba-ibang size, may maliit, may malaki. But again, ito lahat ay ready for harvest na itong mga malalaki na ito. So, yun, going back. So, again, nandito nga tayo sa pinakang plantation ng talong na ito. And makikita nyo naman halos lahat karamihan ready to harvest na. Ang lalaki. Pero kung paano to tinanim ni Kuya, yun ang itatanong natin. At ano yung mga binhi na ginagamit niya. Yan naman guys, oh, hili-hilira talong. Oh. Aming talong. So, punta tayo dito kay Kuya. Alamin natin kung paano ito pinapalaki ni Kuya at ano yung mga binhing ginagamit niya. Ang maganda rito sa Tanay Rizal, matataba ang lupa rito. Hindi siya mabato, kundi lupang yung malalambot na pag naglagay ka ng pananim mo, mabilis tumubo. Yan, sila mag-asawa. Ano yan Kuya? Galing sa ilog? Aha. Yeah. Dapat sir, sinama naman yung papaya dito sa tabi. Mamaya ibang content naman yun. Para dalawang content. Ano ito yung 300 meters mo na ano? Na 150 lang pa ho yan. abot na hanggang dito ano? 150 lang. Matibay. So, marami pa hong sobra oh. O Kuya, mga tanong ko lang, magkano ba ang puhunan natin pag ganito ang startup mo? At gaano ba kalawak ito? Lahat po ang puhunan. Hindi, yung lawak muna ng lupa ng pinagtaniman mo na to. Ang lawak ho ng lupang pinagtaniman Yan muna. ay 15,000 ho. Kaya lang habot hanggang doon. Lawak nga. Ang lawak, ang renyo. 15,000 ano? Ang renyo. Yung, Square meter. yung square meter. Ay, buwan. Palagay kayo nasa Nasa 2,000 ho. 2,000 2,000. square meter to. Pero ito talungan lang ito. Yung 2,000 mo na yon, pangkalahatan na yon. Hindi po. Malaki pa ho pag doon. Ito lang ho sa talong. Sa talong lang. Kuya, matanong ko lang, paano ba ang startup nito? Paano mo to tinatanim? Ay, Ano ang mga... nililinisan po. Siyempre maglilinis muna tayo, no? Then ano yung mga abonong ginagamit mo dito? Ay yun hong iba'y organic at yung iba'y biling bayan. Mga replica 14, Ayun, yung mga triple 14 na yun. urea, Yan, naririnig ko rin yan, yung urea na yan. at saka 0060. Tapos kuya, itong ganito kuya, pag nalagyan mo na ng tanim, gaano naman katagal bago ito lumaki ng ganito? Ito ho'y 2 buwan. 2 buwan, tubo na. 2 buwan mayroon na pong nabunga. May nabunga na. Oo. Okay. Na-harvest na po. Tapos if you don't mind kuya, nasa magkano naman ng puhunan mo overall bago ka mag-harvest dito? Siguro ho sir, mga 20. Sa 20 mil na yun, nandoon na yung mga pataba sa lupa. Yun po na may bago maubos yung 20 ay makaka-harvest na. Aha. Ngayon yung 20 mil na yun versus dun sa pagkakabenta, nasa magkano naman yan? Sa tansya mo lang. Yung pong pinakang ano ng 20. Puhunan yan eh.
Nasa magkano naman yung palagay mo? Bigyan mo lang ako ng rough estimation. Depende ho sa presyo ng talong. Pag ang presyo ho ng talong ay mga 40, ay yun ho yung mga 500 kilo talong. Aha. So ibig sabihin, maaring doble ang kitain mo mula sa puhunan mo. Maaari. Pwede. Pag maganda po ang presyo. Pag maganda ang presyo. Magkano ba ngayon kilo ng talong natin? 40 po, 35. Dito. Dito na po. Dito sa Tanay, 40. 40 po. Bigayan mo rito. Oo, Eh sa Manila mahal to eh. ayaw nga po sa Manila. Ay dito rin probinsya eh. Kaya Kung may tatanong nyo kasi guys, si Kuya talaga, araw-araw ko yung nakikita dito. Pagkagising ko si Kuya ang nakikita ko rito, matyaga niyang tinatanim sila ni ate. Matyaga niyang tinatanim itong mga ito. Nagdidilig ba? Nagdidilig I mean. Tapos nagdidilig ng abono. Tapos matyaga si Kuyang nilalagyan niya to ng pinakang tali. Yan ay para hindi tumumba, Kuya, ano? Ayun. Tapos malawak pa itong area ni Kuya at hanggang doon pa yan. So, nabanggit nga sa inyo ni Kuya kung magkano nga yung possible na kitaan dito. So, puhunan niya, overall, 20 dahil kasama na yan yung tubig na yan. Yan, ang gagaling sa ilog yan. Nakita ko kung paano kumukuha si Kuya ng tubig dyan eh. Gumagamit siya ng dinamo, ng pinaka-generator. Ayun, para umakyat yung tubig dito. At siya naman itong itatanim niya, pandidilig niya. So ganun yung tiyaga ni Kuya, araw-araw siyang nagdidilig. Pero kita niya naman yung production ng mga talong niya. Minsan nga oversized na eh, oh. Ganda ng quality, oh. Diba? Laki. Tapos yun, isa sa mga i-consider mo isa sa mga kino-consider ni Kuya pag nagtatanim siya, talagang malinis yung taniman niya. Ayan, oh. Honestly, hindi lang talong yung tinatanim ni Kuya. Marami pa siyang produkto. Sa susunod, ipapakita ko naman sa inyo yung ibang mga taniman ni Kuya. But for now, mga talong lang yung ating ma-features. At least kinuha natin yung idea. Diba? Laki ng talong. So again, yung idea lang yung kinuha natin kay Kuya. Kung magkano yung nagiging puhunan niya rito. At the same time, magkano yung kitaan niya. At gaano katagal ito bago i-harvest. So ayon nga sa pagkakarinig natin, sa pagkakasabi ni Kuya, nasa 2 months, in 2 months time, lalago na siya ng ganito. Siyempre kasama na yan, tatalian mo para hindi bumagsak. Tapos tiyaga siya ng magdilig ng morning. Ganon din sa hapon, twice. Tapos pinababayaan niya na yan. Pero maganda yung working area ni Kuya, oh, kasi nga makinis, hindi bara-bara. Kumbaga areglado yung sistema nila. Ang kagandaan dito, pag ito'y hinarvest niya na, bukod sa may pinagsusuplayan siya or may mga buyer na kumukuha sa kanya dito direkta, marami mga turista rito na dumadayo para lang bumili ng fresh talong, especially during weekend. Kasi nga ho, ito ay puro palibot na ng campsite. Yan. Hili-hilira na kami ng campsite and syempre facing nasa Sierra Madre. Yan, Daraitan, Mount Daraitan, yan. Siyempre para mas masarap, bumili tayo ng talong. Kuya, pabili na nga akong halagang 50 pesos lang, pang ulam lang namin. Kailangan. Pitasan mo ngayon ako. dito po sa malaki-laki. Aha, siyempre. Siguro pwede na service eh. Kahit saan, Kuya, basta bigyan mo ako ng quality, halagang 50 pesos. Siyempre para ipakita ko rin sa mga manunood na ito yung halaga ng 50 pesos. Pero again Yan, dito po kata. pag gusto nyong kumuha ng maramihang talong, yan, kay Kuya. Mamaya ipa-flash ko sa inyo yung cellphone number ni Kuya para pag gusto nyong dumirekta kay Kuya, from Manila kayo at gusto nyo ng bumili ng maramihan by volume, yan, si Kuya
siya ang kontakin nyo dahil siya ang, kumbaga, ito ang line of business ni Kuya. Tanungin na rin natin si Kuya. Kuya, ilan ang buyer mo dito? Marami sir, pag yun yung pumupunta rito, pag may pwede ng pitasin, ay di binibigyan ko po. Ibig sabihin, hinahanda mo na muna, tapos may mga nakaredy ka ng plastic. Opo. Tapos kinakamada mo na yung mga talong-talong. Opo. Tapos per kilo na lang ang labanan nun. Per kilo po. May pagkakataon ba na inuubos ito ng isang buyer? Mayroon po, pag minsan, ito may bago pa lang ho nabunga, pag minsan yung huli kong pitasoy, naka 200 kilo inubos ho ng isang buyer. Ibig mo sabihin, Kuya, bago pa ito bumunga, kinukontrata ka na? Hindi po. Kung sino pong dumating, yun ang binibigyan ko. Ganun. Parang first come, first serve. Halimbawa, katulad nito, nakita ko ganyan ano yan. Tapos sinabi ko 200 kilo kailangan ko. Yun ho lang, kayang pitasin, sir. Yun. Yun ang iahanda mo. Oo. Yun ho lang kayang pitasin. Yun, halimbawa ho mga... Tapos pick up na nila yon, Kuya. Opo, dito. Ayun. Dito po. Oh, at least may idea kayo. O Kuya, halagang 50 lang ako, ha. Huwag mo masyadong damihan kasi baka sabihin nila ganyan na po. Baka mamihasa Ito po sila. mahigit na 1 kilo. Oh, yan. Kita nyo naman, guys. Sa sandali, oh. Oh. Alam mo, ganda. Mga Teka. medyo mga murahin pangahot ito. Wala akong plastic, sandali. Kapipiyaso lang kahapon. Okay, okay. Tingnan mo naman. Ang dami. Oh, yan, oh. 8 piraso. Sandali, kukuha ako ng plastic. Hindi mayroon ho yata. Ay wala nga, wala labitin nga na walang plastic ay. Akin na at kaka. Sa lintian na yan. Oh, ito mo naman. Nilagay ko na lang dito. Oh. Wala akong plastic eh. Yeah. Wala po. Sadya mo talaga. Ano sabi mo, Kuya? Dapat? Sadya mo talaga ni Buloy walang plastikan. Gusto mo pag Pag ganyan, ganyan. pag babae dito na bibitbitin para kita. Lagyan mo lang plastic dito. Wala talagang plastic. Sadya. So yun guys, huwag pagbibili nga kayo dito. Kung gusto nyo matumbok ito kung saan ito mismo. Again, nasa Tanay Rizal tayo. Daraitan, Tanay Rizal. Napapagitnaan tayo ng dalawang camp na ito. Itong Ambrosio, tsaka itong Camp Moto na ito. Again, si Kuya lang ang hanapin nyo, tsaka si Ate. Ate, ano ang cellphone number natin? 0931-966-4177. Abay, dahan lang. Ano ka? Ulitin mo. 0931-966-4177. Ayun. So guys, malinaw nyo naman na rinig yung cellphone number. Pag gusto nyo kumuha ng big volume ng talong kay ate or kay kuya, yun yung cellphone number niya. Sila na lang po ang kontakin nyo. Again, ang pinaka-location po nila ay dito sa May de la Calzada Street ng Daraitan, Tanay Rizal. Ito po ay napapagitnaan ng dalawang campsite, ang Camp Moto and Ambrosio River Camp po. So paano guys, hindi ko na masyadong papahabayan ng vlog ko na to. See you again to my next vlog. Kita nyo naman, oh. This is Stephen the Great. Bye and God bless.